Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating ginugunita, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Bernardo, isang abad at pantas ng ating simbahan. Si San Bernardo ay tinatawag na the man of the century dahil sa kanya, napakarami po niyang pinagkasundo, pinayos sa ating inang simbahan. Kailangan na kailangan natin ng panalangin ni San Bernardo ngayon sa ating bansa. Naway ang bawat isang mga Pilipino ay magkaisa, magkasundo rin. Hinihiling natin ang panalangin niya para sa pagkakasundo din ng mga magpapamilya na nag-aaway-away. At hilingin din natin ang kanyang panalangin para sa kapayapaan ng buong mundo. Mga kapatid, sa araw pong ito, akin din pinagdiriwang ang aking 14th anniversary sa pagkoordina bilang diakono. Ang unang hakbang po sa pagkapari at susunod sa pagkaobispo ay ang orden ng mga diakono. 14 years na po ako naglilingkod sa altar ng Panginoon. Ang tanging hiling ko lang po ay ang inyong panalangin na ako'y palaging palakasin ng Diyos, pasiglahin ang aking puso para pagpatuloy ko ang aking paglilingkod sa Kanya sa Kanyang banal na altar. At para tayo pong lahat ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo'y magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan. At sa pagdating ng liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin sa lubos sa pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastanganan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung maipakita ko sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti
ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawing mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo'y lumapit ang makasalanan. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa hahing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamagitan ng talinghaga. Sinabi niya ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa ng lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Pumayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ang iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Pinapuksa ang mga mamamatay taong yun at ipinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang malipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat na makikita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masasama't mabubuti. Ano pat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin. At nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Kaibigan, bakit ka pumasok dito na hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang mga kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon mananangis siya at manggagalait ang kanyang mga ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Baka hindi ko pa po nakwento sa inyo, pero ako po ay isang estudyante ni Cardinal Ambo David.
nung nagtuturo pa po siya dito sa seminaryo, dito po sa Pampanga. Kaya kung kayo po ay nabibilib sa akin dahil napakagaling ko mag-homily, ito po ay dahil naging napakagaling ng aking guro, si Cardinal Ambo. Pero meron po akong hindi makalimutan na kwento o karanasan tungkol sa kanya. Marahil hindi na po niya maaalala ito dahil napakatagal na po na nangyari. First year high school po ako noon, nag-aaral sa seminaryo. Isang araw kami po ay naglilinis ng mga kaklase ko doon po sa third floor ng building namin. At habang nagmamap po yung isang kaklase ko, bigla po naramdaman niya na parang siya'y nauubo. Naramdaman po niya na parang merong bumara na plema sa kanyang lalamunan. Kaya ano pong ginawa niya? Inalis niya yung kanyang plema sa pag-uubo at dumura po siya mula dun sa third floor ng building. Sabi niya, pero ang hindi po niya alam, saktong-sakto papadaan po doon si Father Ambo. At lumipad po yung plema niya, yung laway niya. Eksaktong-eksakto, dumapo po, nahulog dun sa damit ng pare. Tumingala po itong pare, si Father Ambo, at tinanong niya, "Who's that?" Naku, namutla po yung aking kaklase. Gusto po niya magtago. Gusto po niyang tumakbo. Parang nakita ko sa kanya, gusto pa niyang lumipat ng ibang seminaryo. Pero sinabihan ko siya, "Bumaba ka, bilisan mo, humingi ka na lang ng tawad. Huwag ka magtatago dyan. Mas mabuting umamin ka na kesa sa magtago ka." Kaya ito pong aking kaklase, kahit na kinakabahan siya, ang bilis po niyang bumaba. Humingi po siya ng paumanhin kay Father Ambo. At ang hindi ko po makalimutan ito, imbis na magalit po itong pare, si Father Ambo, tinawanan lang po niya yung nangyari. Pinagsabihan niya yung aking kaklase na sa susunod dapat mag-ingat na siya. At pagkaraan pa, masaya pa pong kinekwento ni Father Ambo yung nangyari sa ibang pari. Tinawanan lang niya yung nangyari. Alam niyo po, nung araw na yon, may tinuro si Cardinal Ambo sa akin kahit na hindi po siya nagbigay ng lecture. Ito po yung na-realize ko dun sa kanyang ginawa. That clean and great clothes do not make a man, but a clean heart and a gracious attitude do. Maaaring marumihan ang damit ng isang tao, pero pwede naman manatiling malinis ang kanyang puso. Di po ba? Maaaring malinis, mamahalin, elegante ang damit ng isang tao, pero marumi naman ang kanyang pag-uugali. Hindi po ang damit ang sukatan ng ating pagkatao, o hindi ang asal ng taong nagsusuot nito. Amen? At ito po ang aral na tinuturo sa atin ng talinghaga ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa malaking handaan doon sa kasalan. Sa Ebanghelyo, nagkaroon daw po ng isang malaking piging ang hari para sa kasal ng kanyang anak. Marami pong inanyayahan, pero ayaw nilang pumunta. Kaya ano pong ginawa ng hari? Pinatawag niya lahat ng mga tao doon sa lansangan, mabuti o masama man sila, at pinapasok, pinakain doon sa handaan. Ngunit, nang pumasok daw po ang hari, nakita niyang isang tao, wala daw po itong suot na damit pangkasal. Tinanong siya ng hari, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito na wala kang damit pangkasal?" Hindi daw po nakasagot yung lalaki. Kaya pinag-utos ng hari, ilabas siya. Sa unang dinig, baka mapapakunot po ang ating mga kilay at mapapaisip tayo, bakit naman ganun? Parang walang puso yung hari. Di ba? Inanyayahan niya lahat mula sa lansangan. Pagkatapos, palalayasin niya, ginapos pa niya itong tao, tinapon sa labas dahil hindi lang maganda ang kanyang damit. Pero mga kapatid, hindi naman po literal na damit ang tinutukoy dito sa kwento. Ang damit na pangkasal ay simbolo talaga ng pagbabago ng puso. Ang damit na pangkasal ay isang tanda na nagbago ka na sa iyong pamumuhay. At paalaala po sa atin ito, hindi po sapat na pumasok ka lang sa handaan. Hindi sapat na tanggapin mo lang ang paanyaya.
kailangan mong hayaan na baguhin ka ng paanyaya ng Diyos. Kaya hindi po sapat na sabihin natin, Katoliko ako, nagsisimba ako, binyag naman ako nagdarasal ako, kasama ako nagsaserve sa ministry, sa parokya, sa simbahan. Ang pinakamahalagang tanong ito po, may nagbago ba sa iyong puso? Naging mas mapagkumbaba ka ba? Naging mas marunong ka bang magpatawad? Naging mas mahinahon ka ba? Kasi baka nasa loob ka man ng simbahan, pero nasa labas naman ng iyong puso. Hindi po ba? Baka nakasuot ka nga ng puti, pero puno naman ng galit ang iyong kalooban. Baka maayos nga ang iyong pananamit, pero ang gulo-gulo naman ng iyong konsensya. Baka mukha kang mabait, pero ang sama naman ang pakikitungo mo sa iyong pamilya. Remember this, my dear friends. God does not only look at what we wear. God looks at what we have become. Hindi lang naman po ang panlabas ang tinitignan ng Diyos Hindi naman po importante sa Diyos kung anong suot mo Tinitignan ng Diyos anong uring tao ka ngayon. Kasi merong mga tao, pagkaganda-ganda ng kanilang damit tuwing linggo, pero napakasakit naman nilang magsalita pag uwi sa kanilang mga bahay. Hindi po ba? Merong mga tao, napakalinis ang kanilang uniforme, pero ang dumi nilang magnegosyo. Merong mga tao, nakasuot ng rosaryo, pero nakagapos naman ang kanilang puso sa galit at inggit. Merong mga tao, magaling magdasal, memorize sila ang mga nobina, pero hindi sila marunong humingi ng tawad. Merong mga tao, unang-una sa simbahan, pero hindi sila marunong yumuko sa kanilang mga kapwa. Kaya huwag niyo pong kakalimutan, mga kapatid, religious appearance is not the same as spiritual transformation. Hindi dahil mukha kang banal, banal ka na talaga. Di po ba? Hindi dahil marami kang alam tungkol sa Diyos, nakilala mo na ang Diyos. Hindi dahil naririnig mo ang salita niya sa misa, nasusunod ka na talaga sa Kanya. Kasi ang totoo pong pananampalataya, hindi lang nakikita sa ating sinusuot, nakikita yan sa ating sinasabuhay. Mga kapatid, nais po ng Diyos na lahat tayo makapasok sa Kanyang handaan sa langit. Lahat tayo ay iniimbitahan niya sa Kanyang kaharian. Pero ang malungkot na kwento, hindi naman lahat tayo tumutugon ng buong puso. Maaaring gumagalaw ang iyong dila, ang iyong bibig, sinasabi, "Oo, Panginoon, susunod ako." Pero iba pa rin ang galaw ng puso. Ang tanong, ang puso mo ba umuoo, tumutugon din ba sa paanyaya ng Diyos? Marami ang tumanggap ng imbitasyon, pero aminin natin, napakakaunti sa atin ang tunay na nagbabago. Amen? Marami ang gustong mapabilang sa karya ng Diyos, pero kakaunti lang sa atin ang handang mamuhay sa Kanyang kaharian. God's invitation is free, but our response must be sincere. Wala pong bayad ang imbitasyon ng Diyos, pero kailangan nating tumugon ng may katapatan. Kaya ngayon pong araw, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano bang suot ng aking puso? Baka ang suot mo ay galit, baka nagsusuot ka ng yabang, kataasan ng loob, baka may suot ka pang konting inggit, baka nagsusuot ka ng pagkukunwari. Harinawa, pagdasal natin, na masuot mo na ang damit ng pagpapakumbaba, ang awa, katapatan, at pag-ibig. Amen? Mga kapatid, darating po ang panahon, haharap tayo sa Diyos. Ang tanong, may pagmamalaki ba natin ang ating puso, ang ating kaluluwa sa Kanya? Kung hindi pa, habang may panahon pa, magsisi ka, magpakumbaba ka, at magbago ka na sana. Amen? Tandaan niyo po, clean clothes do not make a great man. A clean heart, a humble spirit, and a loving attitude do. Kaya magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway tulungan tayo ng Panginoon. Hubarin na natin ang yabang, ang galit, inggit, ang kasinungalingan, ang pagkukunwari, ang kasalanan. At bihisan niya sana tayo
ng awa, kabutihan, pagpapakumbaba at pagmamahal. Naway hindi lamang tayo maging panauhin sa kanyang handaan. Naway maging tunay tayong maging anak ng Diyos sa kanyang kaharian, ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan dito sa lupa, naway patuloy na umunlad at mahikayat ang maraming tao sa kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayaman at mahihirap, naway wag iwasan ang hamon at tawag ng kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pagkakaroon ng dalisay at nagsisising puso, tayo naway matagpuang karapat-dapat na makibahagi sa hapag na hinihanda ng Diyos para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami na mga piling ka sa iyong kaharian. Habang aming pinapanalangin ang aming kapwa, tulungan mo kaming maakay sila sa hapag na inihanda ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo, na sa salita at gawa ay nagsikap pagkasunduin ang simbahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak namin, may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas sila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan, itong pinanggalingan aming ngayon nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, ilang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay
pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal. Si San Bernardo na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayos sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon na pagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal. Sa pagdiriwang ng paggunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salitang nagkatawang tao at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa lahat po ng nagigirit sa akin sa araw na ito, maraming salamat po. Ang anniversary ko po ay sa pagkadiakono, hindi po sa pagkapari. Para maunawaan niyo po, no? Ang ordin ng pagkadiakono, yan po ang parang pintuan. Diyan nag-uumpisa ang iyong pag-akyat, no? Sa hierarchy ng simbahan. Pero ang kakaiba po sa ating simbahan, habang umaakyat ka, habang tumataas ka ng rangko, mas dumarami naman ang iyong responsibilidad, dapat nagiging mas mapagkumbaba ka pa. Kaya nga po, ang Santo Papa, kahit na napaka makapangyarihan niya, tinatawag po natin siyang the servant of all the servants. Siya ay naglilingkod ng lahat ng naglilingkod sa simbahan.
Ya, ang request ko lang po sa inyo, ngayong ginugunita kong aking 14th diaconal anniversary, naway pagdasal niyo po ako, pagkalooban po ko ng malakas sa pangangatawan at masiglang kalooban. Inspirasyon araw-araw para pagpatuloy ko po ang aking misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita sa inyong lahat, lalong-lalo na sa YouTube, sa Facebook at sa TikTok. So, muli po sa inyong lahat, maraming salamat po. At wag po natin kalimutan ang napakagandang aral ngayon, that clean clothes do not make a great man, but a clean heart does. Hindi mo masusukat ang pagkatao ng isang tao sa kanyang sinusuot lamang. Pero nasusukat mo anong tunay niyang pagkatao sa kanyang pag-uugali. Ang paanyaya po ng Diyos, libre. At napakaganda ng imbitasyon ng Diyos sa atin. Ang mapabilang sa kanyang kaharian. Pero kailangan mag-ingat tayo. Hindi lahat ng mga tumatango, umuoo o tumutugon ay handa rin na baguhin nila ang kanilang pag-uugali. Kung tayo ay nagsisimba, pero nananatili pa rin tayo sa ating pagkakasala, tayo'y nagkukunwari, niloloko natin ang Diyos. At meron siyang termino dyan, tayo'y nagiging hipokrito. Ano po ang hipokrito? Sila po'y mga papagbalat kayo. Ano po ang hipokrito? Sila'y mga mapagbalat kayo. Para mas maunawaan natin ang mga hipokrito sa ating termino ngayon, mga plastic. Sa kalikasan, bawal po mga plastic. At ayaw din po natin ang mga plastic na tao. Hindi po ba? Kasi pag plastic ka, toxic ka. Kahit po sa langit, sa karya ng Diyos, bawal ang plastic. Kaya lumapit po tayo sa Diyos na nagpapakumbaba, nagsisisi, magpatulong tayo. Alisin natin ang damit ng galit, inggit, puot, lungkot, pag-aalala, at palitan po natin ito ng damit ng katapatan, ng awa at pag-ibig. Yan ang ating ipagdasal, request sa Diyos ngayon. Lord, please dress my heart properly. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.